Hello and welcome guys! Ngayon nga ipag-uusapan natin ang about dito kay Hiruzen, isa sa pinakawalang kwentang naging Hokage sa bayan ng Konoha at ang nagbigay ng malungkot na buhay dito sa bida sa kwento na si Naruto. Mainly yung pag-uusapan natin dito kung ano yung pwedeng ginawa ni Hiruzen kay Naruto para mabigyan ito ng magandang pamumuhay. And at the same time hindi alam ng lahat na anak nga siya ng Hokage. Hindi nga katulad nito guys sa nangyari na lahat nga ng tao parang takot nga sa kanya. So bigyan ko kayo ng context guys. Alam naman natin na pinagkatiwala nga ni Minato ang buhay at future nitong si Naruto kay Hiruzen. Naniwala nga siya na poprotektahan ni Hiruzen itong si Naruto hanggang sa lumaki ito. Sinil niya ang Nine Tails kay Naruto at naniwala na kikilalanin nga itong anak niya bilang isang bayani ng Konoha. Pero ibang-iba nga ang kinalabasan nito dahil nga sa pinanggagawa ng gurang na to mga men. So di-discuss natin ngayon dito kung ano nga ba yung dapat na ginawa niya para naman hindi naging malungkot yung kabataan ni Naruto. So number 1 nga sa ating listahan, dapat binigyan nga ng foster family etong si Naruto. Isang tapat at maasahan na ninja o di kaya isa sa mamamayan ng Konoha yung pwedeng nag-adapt dito kay Naruto. Pwedeng si Mr. Teochi na owner ng Ichiraku Ramen o di kaya isa sa mga jonin sa bayan ng Konoha, di ba? Sa ganitong paraan nga mga men, magkakaroon nga siya ng pamilyang mag-aaruga sa kanya at hindi nga siya mag-iisa mga men. Hindi magiging masalimuot yung kabataan niya. At number 2 nga sa ating listahan, lihim na tulong pinansyal. Oo, binibigyan naman ni Hiruzen ng allowance itong si Naruto. Pero sa tingin ko nga hindi sapat to. At nakikita nyo ba tong pagkakaiba ng tirahan ni Sasuke kay Naruto mga boy? Pareha silang ulila. Pero tignan nyo naman, parang napaka-unfair naman ni Tanda para dito mga men. Hindi nakakatuwa tong ginawa ni Tanda para sa anak ng 4th Hokage na nag-alay ng kanyang buhay para sa bayan. Sana man lang binigyan niya ito ng magandang bahay, di ba? Number 3 sa ating listahan, magbuo siya ng social buffer para kay Naruto. Pwede niya sabihan yung mga jonin na kasabayan ni Minato dati. Alam naman natin na grabe yung respect nila kay Minato as a fellow ninja at Hokage. At syempre, magkababatchmates sila mga men. Sila nga ay sina Shikaku, Inoichi, Lord Choza at iba pa. Alam naman nila na anak ni Minato etong si Naruto. Kaya pwede sabihan ni Hiruzen etong mga to na i-invite etong si Naruto sa mga birthdays or anuman na special events or activities para makalaro ni Naruto yung mga anak nila. Pwede din siya mag-assign ng isang Jonin Ninja para maging tutor or community worker na mag-guide dito kay Naruto. For example nga pwede dito si Shikaku or Lord Choza. Number 4 sa ating listahan, kontrolin niya ang kwento sa publiko, yung mga chismis-chismis guys. Mga men, isa siyang Hokage at may kapangyarihan siya para magpatupad ng batas na kung sino man ang lumabag may parusa. Pwede niya ipatupad na kung sino man ang magkakalat ng kwento o i-treat man lang itong si Naruto na basura, papatawan ng parusa. Dapat nga ipagkalat niya sa publiko na si Naruto ay isang anak ng bayani na namatay during Nine Tails attack. Pero wag niya lang banggitin na anak ito ni Minato kasi pwede nga malagay sa alanganin yung buhay nito. Kahit sa mga simpleng bagay na ganyan mga men, malaking impact na yan na magbabago nga sa kabataan ni Naruto. At number 5 nga sa ating listahan, mas maging malapit na gabay nga itong si Hiruzen kay Naruto at tratuhin niya ito na parang apo. Kasi kung ako itong si Hiruzen mga men, aampunin ko tong itong si Naruto kasi alam ko na mataas nga masyado yung potensyal nito. Given na si Minato nga ang ama nito at isang Uzumaki ang nanay niya. Imposibleng hindi alam ni Tanda ang history ng Uzumaki, kaya dapat sana gets niya na to. So sa history nga ng mga Hokage sa Naruto, si Naruto lang yung gumawa ng lahat ng nabanggit ko kanina. Ginawa niya to kay Kawaki. Imagine, ginawa niyang adopted son itong si Kawaki even though alam niya yung consequences kasi nga hinahabol nga ito ni Ishiki. Pero sa pinakita ni Naruto sa kanya, kaya niya i-risk yung buhay niya para kay Kawaki kahit nga hindi niya naman to gaanong kakilala, di ba? Tapos pinatira niya pa to sa bahay niya. Tapos itong si Tanda, hindi man nang nagawa yon kahit na kumbaga yung relasyon niya kay Naruto at Minato, mas malapit nga. Hindi nga sila kamag-anak. Pero in terms of longevity ng pagkakakilala niya kay Minato, dapat ginawa niya yung mga sinabi ko kanina. Like, sana man lang inampo niya itong si Naruto or binigyan niya ng magandang bahay at mataas na allowance. Kaya nga mga men, isa si Hiruzen sa worst Hokage of all time.